Ano kaya ang maramdaman nyo kapag nakarinig kayo ng salitang lunok o baliti? Marahil ay papasok agad sa inyong isip na ito ay mariit o pinamamahayan ng mga hindi pangkaraniwang mga nilalang, mga engkanto o mga maligno at iba pang mga taglugar. Pero alam nyo ba mga kagimat na hindi lamang lunok o baliti ang may nakatira na di tulad sa atin, kundi marami pa? Kaya naman sa bidyong ito ay isa-isahin natin ang 10 mga punong kahoy na pinakamariit o pinamamahayan ng mga engkanto at mga maligno at iba pang mga hindi pangkaraniwang mga nilalang. Agima 13 GM Babaylan 1. Hindi lingid sa ating kalaman na marami pa din ang naniniwala na hindi lang tayo ang naninirahan sa ibabaw ng lupa, kundi mayroon pang mga nilalang na may mga matataas na antas at may taglay na kapangyarihan ang nakihalubilo sa atin. Ngunit sa ibang hindi bukas ang third eye aura ay hindi sila nakikita. Ang mga nilalang na ito ay maaaring kasama natin, nakatira sa ating bahay o ang madalas nilang pinamamahayan ay ang mga punong kahoy na may edad na hindi bumaba sa 50 taon. Dahil ang 50 taon ang katumbas sa kanila ay isang malaking palasyo na kasya ang buong angkan nila. Nangunguna sa ating listahan ang punong kahoy na pinamamahayan ng mga engkanto at maligno ay ang punong kahoy ng mangga mga kagimat. Ang punong mangga ay paboritong tirahan ng mga maligno, engkantadong kapre at mga engkantadong mantiw. Lalo na kung ang punong mangga ay umabot sa edad na 50 taon. Ang mga sanga nito at dahon ay napakayabong, lalo na tinutubuan ng mga lumot-lumot at maaaring mga balagon o baging na kumakapit. Ang ikalawang punong kahoy naman na sa ating listahan na pinamamahayan ng mga engkanto at maligno ay ang punong kahoy ng talisay. Ang talisay kung ating pagmasdan ay isang pangkaraniwang kahoy lamang mga kagimat. Ngunit ito ay may maraming mga kahog na mga sanga at kadalasan ito ay tumutubo sa tabi ng dagat. Ang punong ito ay mayroong mga butas-butas na nakahugpong minsan sa kanyang katawan at ito ay sumisinyalis na may nakatira sa loob nitong puno. Kung nasubukan mo nang mamasyal sa tabi ng dagat at nakisilong sa puno ng talisay ay mararamdaman mo na parang nagsitayuan ang mga balahibo na parang may nagmamasid sa iyo. Ang kadalasan na tumitira sa ganitong puno ay ang mga duwende, mga impakto, tamaho at mga engkantadong lulid. Ang ikatatlong punong kahoy naman na sa ating listahan na pinamamahayan ng mga engkanto at maligno ay ang punong kahoy ng balayong. Ang balayong na punong kahoy ay isa sa mga matitigas na punong kahoy na kadalasan na tumutubo sa mga liblib ngunit malamig na lugar tulad ng tabi ng ilog, tabi ng sapa at sa gubat o talon. Ang bunga ng punong balayong ay pahaba na katulad ng sungkod o mga baston at kapag hilaw pa ang bunga nito ay kulay green ang kulay, pero kapag ito ay hinog, ito ay likop sa tapol o itim na kulay at hindi nakakain ang kanyang bunga mga kagimat sapagkat ito ay nakakalason. Ang bulaklak naman nito ay kulay dilaw na sobrang mabango mga kagimat at mahalimuyak
at napakagandang tingnan lalo't na't sumabay sa ugoy ng hangin, kung kaya ito ang pinakaisa din na paboritong tirahan ng mga engkantado at maligno. Pinakapaboritong tirahan ito ng mga engkanto na hubot, mga tamawo, sigbin at engkantong murugmon, at minsan ay dito rin iniiwan ng mga manananggal ang kanilang kalahating katawan. Kaya kung mga hating gabi ay huwag basta-basta na magsilong o dadaan sa ganitong puno kapag wala kang agimat na dala. Baka matimingan mo ang mga nilalang o kalahating katawan ng manananggal mga kaagimat. Ang ikaapat na punong kahoy na pinamamahayan ng mga engkanto at maligno ay ang punong kahoy ng sampalok mga kaagimat. Ang sampalok naman ay kilala ng karamihan dahil ito ay tumutubo kahit saan, lalo na sa mga paaralan. Kaya kung napapansin nyo mga kagimat, minsan may mga di pangkaraniwang nangyayari sa isang paaralan. Mayroong sinasaniban o mga naapusis dahil ang ganitong uri ng punong kahoy ay binabahayan ng mga white lady, tamawo, mga kapre, mga engkantadong mantiw, maligno at mga engkantadong tibsukan at mga engkantadong balawnon. Minsan umaabot ang laki ng punong ito sa 5 metro, pabilog, katumbas ng 4 na tao kung yayakapin nila ang katawan ng puno, at may taas na umabot sa 15 metro. Ang ikalima na punong kahoy na pinakamariit at binabahayan ng mga engkanto at maligno ay ang punong kahoy ng anunang. Ang anunang na punong kahoy ay isa sa mga nakakatakot na punong kahoy na kapag makita mo pa lang ay masasabi mo na kaagad na siguradong may nakatirang mga maligno at engkanto. Dahil sa anyo ng puno nito, lalo na mayayabong ang mga dahon nito at may maraming mga sanga at may mga nakalatay na mga balagon o baging ng alupidan. Hindi mo talaga iisipin na sisilong sa punong kahoy na ito kahit gaano man kainit ng panahon. Dahil sa kurte ng punong nitong nakakatakot tingnan, ang mga ugat nito na gumagapang sa lupa na kapag umupo ka, pakiramdam mo ay biglang may hihigop sa iyo. Paboritong tirahan ito ng mga maligno at engkantadong tibsukan, engkantadong lulid, mga engkantadong bawa, mga engkantadong kamakama at mga raynahan na mga diwata putian, at minsan paboritong tirahan din ito ng mga ermitanyo at ermitanya, at ginagawa itong mga ganhaan o lagusan ng mga engkanto at maligno patungo sa kanilang kaharian. Ang ika-6 naman sa ating listahan na punong kahoy na mariit at paboritong tirahan ng mga engkanto at maligno ay ang punong kahoy ng bangkal. Ang punong kahoy naman ng bangkal ay karaniwang tumutubo sa mga lugar na kung saan may mga tubudan na tubig o may umaagos na tubig mga kagimat, lalo na sa mga malalamig na lugar. Ang bunga ng punong ito ay parang maliit na bula na napalibutan ng mga puti na malalambot na parang palito ng puspro. Isa ito sa mga punong kahoy na dapat iwasan ng mga taong mahihina ang dungan dahil hindi basta-basta ang nakatira dito ng mga engkanto at maligno. Karamihan na pinagbahayan ito ng mga engkantuhanon ng mga tibsukan, engkantadong lulid at engkantadong bulakaunon, engkantadong murugmon, at minsan binabahayan din ito ng mga white lady at mga tiyanak kapag ang isang punong kahoy ng bangkal ay may edad na at malaki na sahing puno.
Ang ikapito na punong kahoy na sa ating listahan mga kagimat na paboritong tirahan ng mga engkanto at maligno ay ang punong kahoy ng bugtutayi. Isang uri ng punong kahoy na mapagkamalan minsan na baliti dahil ang anyo nito ay magkapariho. May kaunting pagkakaiba lang sa dahon, ngunit ang punong kahoy na ito ay isa sa mga pambihirang kahoy na tumutubo dito sa ating bansa sapagkat madalas ito tumutubo sa mga lugar na kung saan ang ilalim nito ay may malaking butas at kung hindi man ito ay tumutubo sa mga lugar na may mga tubudan ng tubig. At kung mayroong tubudan ng tubig, ibig sabihin may mga sangkap-agimat na matatagpuan at ang mga sangkap-agimat na yan ay pagmamay-ari ng hindi pangkaraniwang nilalang na dyan mismo nakatira sa punong kahoy ng bugtutayi na nagbabantay ng mutya. Ang bugtutayi ay may katamtamang laki lamang mga kagimat, ngunit ang kanyang mga ugat ay napakarami at napakahaba at gumagapang ito ng may iba't ibang direksyon. Minsan ang mga ugat nito ay palibot sa kanyang puno. Madalas ginawang tirahan ito ng mga engkantadong mantiw, engkantadong bawa, engkantadong anugom, mga engkantong kamakama, mga diwindi, tamawo, mga kapre at mga maligno na itiman. Ang ikawalo naman sa ating listahan na punong kahoy na ginawang tirahan ng mga engkanto at maligno ay ang punong kahoy ng alangirang. Ang alangirang naman ay isang di pangkaraniwang punong kahoy na kalimitan may taas itong 20 talampakan at malaki ang puno na ito mga kagimat, halos kasing laki ng 10 katao at ito ay paboritong dinadapuan ng mga sahit-sahing ibon at mga kurulaknit, mga kabog at marami pang ibang mga kasapatan. At isa din na dumadapo dito ang isang engkantadong ibon na tinatawag na mga murugmon, na kung makuha mo ang mutya nito o trabungko ay napakaswerte at matibay na proteksyon at depensa at kabal at kunat ng katawan. Paboritong tirahan ito ng mga tikbalang, minsan sa punong ito ay binabagsakan ng mga bulalakaw. At paboritong tirahan din ito ng mga tamawo, mga sigbin, putian, mga kamakama at mga diwindi. Ang ikasyam sa ating listahan na punong kahoy na ginawang tirahan ng mga engkantado at maligno ay ang punong kahoy ng bubog. Kung napapansin nyo na ang punong kahoy ng bubog ay nag-iisang punong kahoy na dinadapuan ng napakaraming mga kabilaw at mga kurulaknit, at kapag ito ay dinadapuan, ito ay nagsisinyalis mga kagimat na may mga engkanto at maligno na nakatira sa puno. At ang kabilaw at kurulaknit na nakatira din dyan ay siyang mga hinuptanan o alaga ng mga engkanto at maligno. Ang mga engkantado na nakatira sa punong ito ay ang mga engkanto na bakulaunan, mga kapre, mga engkantadong mantiw at mga kamakama. Ang ikasampu naman sa ating listahan at huling punong kahoy na ating sambitin dito na ginawang tirahan ng mga engkantado at maligno ay ang punong kahoy ng lunok o baliti. Ito ang punong kahoy na kahit saan ka mang lugar ay kilalang kilala ito ng mga tao, dahil ito ang nangunguna na pinamamahayan ng halos lahat ng uri ng mga di ordinaryong mga nilalang. At minsan wala ni isang tao na mangahas pumutol sa ganitong sahing puno, lalo na kung ang puno ng lunok o baliti ay may edad na mga kagimat, sapagkat ang taong tumangkang pumutol ng punong ito ay may masamang mangyayari. Minsan nagkakasakit na maluba at minsan na apusis o sinasaniban.
Mga kaagimat, hindi ko hinihikayat na maniniwala kayo sa bidyong ito dahil ang bawat isa sa atin ay may sariling paniniwala. Ngunit tandaan po natin na ang mundo natin ay puno ng hiwaga at kababalaghan na kahit ang sihensya ay di nila kayang ipaliwanag ang isa sa mga kababalaghan na hanggang ngayon ay patuloy na bumabagabag at nagpaparamdam. Maraming salamat po mga kagimat sa inyong panunood sa aming video. Sa lahat ng aming subscribers, maraming salamat po ulit mga kagimat. At sa mga bago pa lang sa aming channel, kung sa tingin nyo na nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video, pakipindot lang ng like and subscribe. Maraming salamat po ulit sa inyo mga kagimat.